Ikaw ang
mananampalataya. May mga pagsubok na tayong pinagdadaanan, part po ito ng buhay natin para po tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Ano po ba yung ginamit ni Pablo at ng ibang mga naunang mga mananampalataya para po sila ay lumago sa kanilang pananampalataya at upang sila po ay hindi tumigil sa kanilang pananampalataya? Sa tingin niyo po, ano po yung kanilang ginamit? Ano po yung kanilang pinahalagahan nung sila po ay nasa mundo? Ganun din po si Jesus. Ano po ba yung pinahalagahan ni Jesus nung siya po ay nandito sa mundo? Upang ma-overcome nila ang bagay na kanyang pinagdadaanan. May sasagot po? Posible at isip ng iba, mahalaga yung pamilya. Yun ang dapat pahalagaan. Para yun ang tutulong sa atin para malagpasan natin ang hamon sa buhay. Yung sabi naman ng iba, mga kaibigan. Meron pong iba-iba ang mga opinion patungkol dito. But tanda natin, ang ating guide at magagabay sa atin para po tayo lalagpas sa ating pananampalataya at para po malagpasan natin ang bawat hamon sa ating buhay ay walang iba kundi ang Biblia. Biblia po. Wala pong ibang mahalaga na dapat nating pahalagahan bilang mga mananampalataya kundi ang Biblia. Amen. Pakitaas nga po ng Biblia natin. Mahalaga po sa atin ang Biblia. Kahit po tayo ay membro, kahit po tayo ay mga dipon, mahalaga po yung Biblia. Kahit po sino pang pong matalino dito sa mundo, kailangan niya rin pang Biblia. Kasi ang katalinuhan dito sa mundo ay useless yun sa Panginoon. Mas higit ang Biblia. Meron kang isang abogado. Sabi niya, bilib na bilib siya sa mga pastor, sa mga nag-aaral sa Bible school. Kasi daw, na-interpret nila yung Bible. Pero sila, yung mga abogado, hindi nila na-interpret yung Biblia. Yun po yung patunay na mayroon pong bagay na hindi pinakita ng Diyos sa mundo. Hindi niya pinayag sa mundo at dito lang po sa Biblia. At mahalaga po sa atin itong Biblia. May mga tao na sasabi na ang Biblia po ay hindi salita ng Diyos. At sinasabi rin po nila na ang Biblia, ito daw po ay sulat lamang ng tao. At ito ay likha lamang ng mga tao. Yun po ang inisip ng iba. Para po sa inyo, ano po yung Biblia? Gaano po ba ito halaga? 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is read, God-breathed, and it's useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy chapter 3, sabi dito, verse 16, all scripture is God's breath. Wala din sa screen. Ang buong Biblia ay mula sa hininga ng Diyos. Kapag nagsasalita tayo, ano pong gamit natin? Bibig. Ano pong lumalabas sa bibig natin para po tayo makapagsalita? Hininga. Right? Kaya, kapag nagsisermon tayo sa ating mga anak, ang ating ginagamit ay ating hininga, ating lakas. Kaya, kanina sa ating pagpupuri sa ating Panginoon, ang ating ginagamit ay ating hininga. Ang ating lakas, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos, nung nireveal niya ito sa atin, nung pinahayag ito sa atin, ang gamit niya, ang kanyang lakas,
at kanyang hininga. Nung nag-iisip ako kung ano yung magiging message sa ngayong midweek service, naisip ko, maaari ito ay revelation ng Diyos. Naisip ko na mahalaga muna na maintindihan natin. Okay? Mahalaga muna na maintindihan natin kung ano yung katotohanan patungkol sa Biblia. Wala mo naman sa cellphone mo. Mararapat muna na maintindihan po natin ang kahalagahan ng Biblia. Bakit? Kapag hindi po natin naintindihan kung gaano kahalaga o ano yung katotohanan patungkol sa Biblia, hindi po natin mabasahin. Hindi po kayo makikinig sa sermon. Hindi niyo po paglalaanan ng pansin yung Biblia. Why? Kasi po hindi po naka-fix sa ating utak, hindi po natin naunawaan kung ano yung katotohanan sa Biblia. Kaya nararapat na maintindihan na natin yung pinaka-foundation. Maintindihan na natin kung ano yung katotohanan patungkol sa Biblia. Hindi po ako nagagalit. Kaya ito pala talaga ako ng salita. Minsan ba yung may mga klase ako, Kuya, nagagalit ka ba? Kasi president ako sa school, na ako president. Magtatapos na interview ko ngayon. Kuya, nagagalit ka ba? Hindi, sabi ko, ito yung boses ko talaga. Medyo malakas. Okay? Sa pamilya namin, malalang talaga yung boses namin. Pero ngayon, lolo ko, balitang siya. Balitang ng lolo ko, pero malakas yung boses. Kaya yung lolo ko, hindi na gumagamit ng microphone yun. Ayaw niya gumamit ng microphone, sa malakas ng boses. Kaya naman ako yung boses. Okay? So, balik tayo sa ating pag-usapan. Ang ating pag-usapan ngayon ay katotohanan patungkol sa Biblia. Ang Biblia ay meron din ginagamit na term. Ito ay ginagamit din minsan. Ang Biblia, kilala sa tawag na Scripture. Okay, so mapag-aralan natin yan. Una, ang Biblia, punta muna tayo sa definition. Definition ng Biblia, ano ang ibig sabihin nito? Ang Biblia, ito ay nanggaling sa word or a Greek word na Biblion, which means book or rule. Noong panahon na natin mga unang mga mananampalataya o panahon ng mga Hudyo, ang Biblia ay katulad yan. Nakarule lang siya. Hindi po siya nakaganito. Bago po nakarating sa atin itong Biblia, hindi po siya nakaganito. Ganyan po siya una. Actually, nung na-discover siya ng mga Christian na mga archaeologists, sila po yung naghahanap ng mga bagay na mga luma. Yan. So, isa po sa discover nila na yung Biblia is ganyan pala noon. Isang rule. Okay? Kaya, yung Biblia, ang ibig sabihin niya po is, ang Biblion means isang book po siya, or isang rule. Okay? At yung Bible din po, next, is the name comes from Babylos, denoting the papyrus plant that grew in marshes of riverbanks, primarily along the lake. Yung Babylos po, yung po ay sa ilalim mismo. Laman ng papyrus plant. Ano po ba yung papyrus plant? Yung papyrus plant, yung po yung isang bagay, isang kahoy po siya, sa pamagitan po niyan, malilikha yung papel na gagawin sulatan ng Biblia. Yan, next. Meron po akong makikita sa ilang picture yan. Yan po yung papyrus plant na ginagawang papel noong panahon. At yung papyrus plant na po yan, hindi po siya basta-basta nasisira. Mga ilang taon siya bago masira. Okay? Kaya yung word na Biblia ay kinuha rin siya sa Biblos na yung Biblos is yung laman mismo ng papyrus plant. Okay? Doon po sa kinuha. Kasi bakit? Kinuha po siya doon kasi nga yung sinulatan ng scripture ay papyrus plant. Okay? So ngayon, paano po ba naging maliwanag? Paano po ba naging maliwanag yung word na Biblia? Kasi noon, ang tawag po dyan is, ulitin ko po, ang
tawag po niyan is Biblos. Okay? At ngayon, ang naging tawag niyan is, paano po ba siya naging Biblia? Okay, next. Eventually, the plural form Biblia was used by Latin-speaking Christians to denote all the books of Old and New Testament. Yung word po na Biblia, ito po ay nanggaling sa Latin. Okay? Yung mga Latin po, actually yung Latin na lingwahe, sa panahon na po yun ng mga nag-compile ng Bible. Actually, yung Biblia, nung kinumpile po yan, sobrang dami, millions, marami yan. So hindi po siya agad ganito. Marami pang proseso ang pinagdadaanan. Kahit kung sa panahon ng mga sa panahon na canonize ng Bible, nagbuo ng Biblia, ang lingwahe na ginagamit nila ay Latin. Kaya yung nabuo yung Biblia, okay, ginamit nila yung word na Biblia, ibig sabihin, hindi lang po siya isa, kundi buo. Okay? Kasi nga, sobrang matakot yan. Kalat-kalat. Kaya nung nakumpay lang, tawag nila ay Biblia. Ibig sabihin, yung buo Old and New Testament, ang tawag po niya ay Biblia. Okay? In other words, ang Biblia is, ito po ay salita ng Diyos. Next. Ang ibang tawag po nito ay Scripture. Ano po ba yung Scripture? Bakit po may Scripture? Ang Scripture kasi, ginuha naman po ito galing sa Greek word graphe. Okay? Graphe which means writings. Kapag sinabi natin writings, ito ay mga sulat. Ang laman dito ay mga sulat. Nakikita niyo ang laman niya ay sulat. Okay? So kung ano yung nakalagay dyan, yan ay sinulat ng isang tao. Totoo po yung sinasabi nila na hindi ay sinulat ng isang tao. But, hindi po doon mag-i-end yun. Okay? So, Scripture, malinaw po, siya po ay, ayaw po sa Greek, yung po ay graphe, or ibig sabihin, writings, mga sulat. Mga sulat ng mga apostol, mga sulat ng mga propeta. Po, ang ibig sabihin ng Biblia. Kaya ang Biblia, i-treat talaga natin, ito ay mga writings, mga sulat. Now, unang katotohanan na ating matutunan is ang Biblia is the Scripture is a special revelation. Ano ibig sabihin ng special revelation? Ibig sabihin po ng special revelation, ito po ay pinahayag. Special na pinahayag. Sino nagpahayag? Yun ang tanong. Ulitin ko, ang Scripture or Biblia, okay, ang Scripture ito ay pinahayag. Kanino? Sino ba yung nagsulat? Yung mga propeta, yung mga apostol. Yung sinulat nila, yun ay pinahayag sa kanila. Kaya ang Biblia, ito ay special revelation. Ngayon ang tanong, nasagot na natin yung revelation. Pinahayag ito sa mga nagsulat. Ngayon, ano pala yung special? Punta muna natin yung ibig sabihin na special revelation. Una, bakit tinawag ito na special revelation? Kasi nga, ang Biblia, ito ang gamit o paraan ng Panginoon para makipag-usap sa atin. Okay? Special ito, kasi ito ang salita ng Diyos upang mag-communicate sa atin. Hindi natin na kailangan magpakita pa ang Diyos sa atin. Kung gusto niyo makipag-usap sa Panginoon, kung gusto natin makipag-usap sa Panginoon, pwede tayong manalangin. Ang sagot dito, sa Biblia, ang sagot ng Diyos. Huwag natin tingnan, ang gagawin, wala pang sagot ang Panginoon. Ilang taon ko nang pinapanalangin ko sa Kanya, bakit wala pang sagot? Ang tanong, binasa ba natin ang salita ng Diyos? Ito ay special. Why? Special ito kasi ito ang mensahe ng Diyos. Paraan ng Diyos para makipag-usap sa atin.
meron din tayong tinatawag na yung special revelation. Pag sinabing special, meron lang mga tao na pinadalhan ng Biblia. Yun ang ibig sabihin ng special. May mga tao lang na pinili ang Diyos para ipaabot niya, ipahayag niya itong kanyang salita. Ano? Sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng naunang mga mananampalataya, mga apostol, bakit hindi nag-ipag-usap ang Panginoon sa mga propeta ni Baal? Sa sobrang daming mga tao, bakit propeta lang ang pinili ng Panginoon na kausapin niya, na paladala na niya kanyang salita? Kasi nga, special. Right? Special revelation. Meron din tayong tinatawag na general revelation. Special revelation, yung makakarinig lang o yung makakaalam lang ito is yung pipiliin ng Panginoon. Right? Ngayon, yung general revelation naman, pag sinabi natin general revelation, ito ay patungkol sa bagay na nireveal ng Panginoon na ang lahat ng tao, mananampalataya man at hindi, alam nila. Ano ba yung alam ng lahat ng tao? Alam ng lahat ng tao na may Diyos na likha. Yun ay general revelation. Kaya may mga tao na nanampalataya, naniniwala na meron daw yung siguro daw, creator, gano'n. Kasi meron general revelation ng Diyos. Pinaalam niya sa mundo na meron Diyos na likha. Pati yung science, nalito sila. Pati yung science nalito, kung saan, nalito sila, kung paano nagsimula ang lahat ng bagay. At pupunta rin sa conclusion na mayroon talaga ng likha. Next. Ang halimbawa, balikan natin yung special revelation. By the way, ang sermon po natin ngayon is teaching time. Okay, tinuturuan. Teaching time, ibig sabihin, tinuturuan po kayo ng basic na doctrine patungkol po sa Biblia. Okay? So, special revelation. Halimbawa, sa Exodus chapter 6, verse 2-3, sabi dito, sabi ng Diyos kay Moses, God tells Moses that He will deliver the Israelites from slavery and bring them to the promised land. Ano daw? God tells. Kinausap ng Diyos si Abraham, or si Moses rather. Kinausap ng Diyos si Moses. May kinausap ang Diyos na iba. Yun ay special revelation. Ang special revelation ay ililigtas ng Diyos yung mga Israelita sa pagkaalipin. Yun ay special revelation saan? Doon sa mga kay Moses. Ngayon, yung mga Cananeo, mga Amorites, hindi nila alam na may special revelation pala. May gagawin pala ang Diyos. At ang nakakalam lang doon, yung taong pinili niya. Ayun, 5. Sabi niya, then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one and the same. Sabi niya, yung panaginip ni Pharaoh, the same sa akin. The same sa panaginip ko. Ngayon, sinong nag-reveal sinong nagpahayag nung panaginip na yun? Bakit nagkapareho? Sabi niya, God has revealed to Pharaoh and he is about to do. Una, nireveal bakit nagkakapareho? Kasi nga, nireveal ng Panginoon din kay Pharaoh. Ngayon, yung panaginip ni Pharaoh at yung panaginip ni Joseph, mayroon bang ibang nakapanaginip nun? Wala. Kasi nga, special revelation. Right? Special revelation. Yung mga tao lang na makakarinig nito, makakatanggap nito, ay yung mga pinili ng Diyos. Malinaw? Okay? Baka, meron muna akong ayusin. Baka inisip po natin na sa panahon ngayon, okay? Baka inisip po natin na sa panahon ngayon, meron pang special revelation.
ang salita ng Diyos. Pakinisip po natin. Yung special revelation, ang purpose nun, upang ipahayag ng kanyang salita. Ngayon, pinili niya yung mga apostol, pinahayag ng Diyos yung kanyang salita, pinahayag ni Kristo yung salita ng Diyos. Ngayon, yung lahat ng salita ng Diyos na kailangan natin ay nandito na. Okay? Nandito na. Ang lahat ng pinahayag ng Diyos ay nandito na. Kaya natanong, sa panahon natin ngayon, meron pa ba? Meron pa bang special revelation? Meron pa bang special revelation sa panahon natin ngayon? Meron! Ito, special revelation ito. Special revelation saan? Doon sa mga pinili. Sino yung mga pinili? Yung mga sumampalataya kay Kristo. Kaya tayo palagi nakakarinig dito, tayo palagi sinisermonan. Mga Christian palagi sinisermonan kasi bakit? Dito, ito ay para sa mga Christian, para sa mga mananampalataya. Yung special revelation still existing na pamagitan nito. Pero yung nagko-connect mismo yung Panginoon, tapos na po yun sa panahon ng mga prophets. Tapos na po yun sa panahon ng mga apostle. Kaya kinakailangan, malinaw po sa isipan natin na tapos na yung revelation ng Panginoon ito na. Right? Now, may mga tao na sasabi na mayroon daw revelation sa kanila sa pamagitan ng panaginip. Meron daw revelation sa kanila sa pamagitan ng vision na nakikita nila. May revelation daw. Hindi natin nililimitahan kung ano yung pagkilos ng Panginoon. Kung nais siya kumilos sa mga tao, nais siya magipag-usap sa pamagitan ng panaginip, hindi natin mapipigilan yun. Kasi yun ay sa pamagitan ng kalooban ng Panginoon. Right? Ngayon, kapag mayroong revelation sa isang tao, kinakailangan nagkoconnect po sa Biblia. Meron pong revelation sa akin. Kanina po kayo. Bago po ako tinawag ng Panginoon na maging pastor, meron pong binibilang pa sa akin. Hindi po ako nababasa ng Biblia noon. Ayaw ko rin makinig ng sermon. Bago ako tinawag ng Panginoon, una, kinausap ko na po sa pagkita na panaginip. Sinabi ng Panginoon, naniwala ko na Panginoon talaga yung kausap ko. Kasi bakit? Una, hindi ko nakikita yung kanyang mukha. Mahaba yung kanyang damit, puti. Tapos parang siya espiritu talaga siya. Nawakan niyang kamay ko, sabi niya, sama tayo. Saan tayo pupunta? Sabi, ako sumama. Nakita mo doon? Nakita mo yun? Dinuli sa akin. Pinakita na sa akin ng sobrang itim na bundok. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Sobrang itim na bundok talagang pinakita na sa akin. Nakita mo yun? Doon tayo pupunta. Sabi ko, ayun po. Tingnan ako, nakakatakot yun. Bundok na itim. Nakatakot yun. Alam mo yung sabi niya? Huwag kang mag-alala. Kasama mo. Anong sabi ng salita ng Diyos doon sa Matthew chapter 20? Go to the word and make disciple. Sabi niya sa last, I never leave you nor forsake you. Biblical yun. Ngayon, pag may panaginip ka na sinasabi, may puti tao na pakita sa'yo. Ngayon sabi niya, napapagod ka na ba? Magpapanagal ka na. Naku, delikado tayo ng mga kapatid. Ha? So, maaaring kumilos ang Panginoon sa panahon natin ngayon. Maaaring magipag-usap na sa atin sa pamagitan ng panaginip. Actually, yung mga panaginip na pinagdadaanan ko na totoong-totoo sa akin, yung sinabi na totoong-totoo talaga, sinabi ko kayo sa aking professor. Ang advice sa akin, kinakailangan maging biligan. Halimbawa, may kaaway ka,
Tapos may nag-advise sa panaginip, awayin mo rin, patayin mo rin. Is not biblical. Kapag meron tayong mga panaginip na very crucial, okay, isip natin na ito ay kinakausap tayo ng Panginoon sa mga panaginip, pwede tayo mag-usap sa mga pastor, pwede tayo mag-usap sa akin, pwede tayo mag-usap sa mga pastor, kay Pastor Lee, para ma-interpret ko natin based on the Bible. Okay? Kasi baka bunga lang po ng pag-isip natin, bunga lang po ng pagod natin. Diba? Meron ganun kasi bunga ng pagod. Bunga ng pagod, minsan nahulog tayo ng mataas. Diba? Nahulog tayo ng mataas, tapos in-interpret ka natin, uy! Halimbawa, may nalalasan ng buhok, uy! Nalagasan ako ng buhok, may mamamatay sa pamilya natin. Ganon. Ano? Nalagasan ng buhok, may mamamatay sa pamilya. O yun, hindi yung biblical. Kasi hindi nagbibigay sa buhok yung kamatayan ng tao, hindi nagbibigay sa katauhan ng Panginoon. Diba? Nahulugan ako ng ngipin. Sa panaginip, natagal ako ng ngipin. Ibig sabihin, may mamamatay sa aming pamilya. Ganon. Diba? So, may mga panaginip po na hindi biblical. Okay? But, huwag na po tayo umasa doon sa panaginip para sa sabihin ng Panginoon yung ating panalangin. Huwag na po tayo umasa doon. Importante ito. Ito na. Malinaw. Malinaw na sagot ng Panginoon. Malinaw na pagkikipag-usap sa Panginoon kasi yung panaginip hindi po yung malinaw. Kinakailangan po ng Biblia. Ito po mismo. Malinaw. Bakit kailangan pa natin panaginip? Ito na malinaw. Right? So ngayon, balikan ko yung buhay ni yung sinabi ko kanina, yung Biblia is special revelation. Special revelation kasi ito ay pinahayag ng Diyos dun sa kanyang mga pinili, mga apostol, mga propeta. Okay? Next. Special revelation is restricted to Jesus Christ and the Scripture. Ang special revelation, makinig po kayo. Ang Biblia, ito ay nakaangkla or ito ay nagpahayag patungkol kay Kristo. Amen. Ang Biblia ay nagpahayag patungkol kay Kristo. Ang Old Testament ay nagpahayag patungkol kay Kristo. Hindi lang po yung New Testament ang nagpahayag patungkol kay Kristo, kundi ang Old Testament. Pinahayag niya ang katotohanan patungkol sa pagdating ni Jesucristo. Right? Ngayon, ito. Next. Special revelation muna bago ko papatuloy yung sinabi ko kanina. Okay? Special revelation is given in proposition statement. It comes from outside of man, not from within man. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi galing sa tao. Hindi galing sa knowledge ng tao, karunungan ng tao, kundi ito ay galing mismo sa Diyos. Kaya tinawag siya na outside of man. Hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Malinaw? Ayun. Next. Okay. Halimbawa, okay, yung sinabi ko kanina, tandaan niyo po yun ha. Okay, yung sinabi ko na ang whole Bible is patungkol kay Christ. Okay? So, ibigyan ko mo ng linaw itong patungkol sa special revelation ng Bible. Exodus 20 verse 1, these are the word of the covenant. Ang Biblia rin, nasusulat din dito ang mga utos ng Panginoon. Lahat ng utos ng Diyos na dapat natin gawin ay nakasulat dito sa Biblia. May utos ba ang Diyos na hindi nasulat dito? Wala. Ang lahat ng inutos ng Diyos na pinapagawa sa atin ay nandito. Deuteronomy chapter 29 verse 1 and 31 verse 24. Moses finished writing. Ano daw? Moses finished writing the words of this law in a book until they were complete. Yung tinutukoy ko dyan sa Deuteronomy is yung 5 books of Moses. Okay? Yung law na tinutukoy niya is yung 5 books of Moses na sinulat ni Dino. Siyempre, Moses. Okay? So, mali na makikita natin dito na ang Biblia, ito ay pinasulat ng Diyos. Okay? Ito ay revelation. Pinahayag ng Diyos na dapat
isulat, nino? Ni Moses at iba pang mga propeta. Next. Ito naman ang kalagan ng special revelation. The special revelation was necessary after the fall. Genesis chapter 3 verse 15. Ngayon, ito na po yung sinabi ko kanina na yung Old Testament at New Testament. Ang New Testament, makinig ko kayo, ay fulfillment. Ibig sabihin mo ng fulfillment, katuparan, Eva, Adan, nung nagkasala siya, anong pinangako ng Diyos? Sabi niya, and I will put enmity between thee and the woman and between thy seed, my seed, and her seed. Each shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ayon sa pag-aaral, yung seed dyan, yung sinabi o pinangako ng Diyos sa Genesis chapter 3 verse 15, ito yung pagliligtas o kapanganakan ni Jesucristo. Yung seed po na tinutukoy dyan ay si Jesucristo. Yung papanganak po sa Kanya ay sino? Si Maria. Next, tingnan natin yung seed ha. Itong seed, the word, pinangako rin ng Diyos. Kanino? Kay Abraham. Inulit ng Panginoon yung pangako niya. Kanino? Kay Eva at Adan. Inulit niya kay Abraham. Sabi nga, and sa Genesis 26 verse 25, and I will make your descendants multiply as the stars of heaven. Una, sabi ng Panginoon, gagawin kong sobrang dami na katulad ng tala sa langit ang iyong lahi. Yung seed na word, sa Tagalog ay lahi ko yun. Next, I will give you your descendants all this land and your seed. Seed, all the nation of the earth shall be blessed because of Abraham. Sa pamagitan daw ng iyong seed, ng iyong lahi, pagpalain ang lahat ng nasyon. Ngayon, Pastor, Old Testament yan. Saan yung Revelation? Basahin natin sa New Testament. Next. Ito, Galatians chapter 3 verse 16 brother. Ito ay sa New Testament. Kung titignan niyo sa Bible, nakasulat ko dyan ng New Testament, ito ay sinulat ni Apostol Pablo. Sabi niya, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham. Ano daw? At sa kanyang hindi sinasabi ng kasulatan na at sa mga binig na nangangahulugan marami, kundi at sa inyong or sa iyong binig na nangangahulugan isa lamang. At ito'y si Kristo. Yung binig na tinutukoy doon ay hindi marami. Kundi ang binig tinutukoy doon ay isa lamang, kundi si Kristo. Ngayon, tanong, sino yung seed na pinangako ng Diyos sa Old Testament doon sa Genesis chapter 3 verse 15? Sino yun? Sino yung pinangako ulit ng Diyos na seed doon kay Abraham? Sino yun? Hindi pa rin malinaw? Si Kristo, ayan po sa lahat. Si Kristo po yung seed. Si Kristo po yung tinatawag na sidyan or binig. Bakit? Ang lolo ni Joseph at ni Maria, si Abraham. Halina po. Ang kinalolohan nila, pinanggalingan nila si Abraham. At sino ba ang pinakalolo at lolo ni Abraham? Si Adan at Eva. Si Kristo, yung tatay niya at nanay, ay galing sa lahi ni Abraham. Kaya yung seed po dyan mga kapatid, ay si Kristo. Ngayon, bakit po marami? Naging marami siya. Si Abraham na nagpantay sa Panginoon. Una siya mag-isa. Ngayon, tayo lahat na nandito, nagpantay tayo sa Panginoon sa pamagitan ni Kristo. Kaya pinagpala ng Diyos yung buong nasyon sa pamagitan ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung seed na tinutukoy na sobrang dami na kasing dami ng mga bituin. Tayo po yun, mga mananampalataya ni Kristo. Halina po. Ngayon, saan pinahayag ng Diyos yung kanyang pangako? Biblia. Yung po ang tinatawag natin special revelation. Makikita natin dito yung paraan ng Diyos paano tayo niligtas. Pinakita ng Diyos dito kung paano tayo niligtas ni Kristo. Ngayon,
Kung nagtanong-tanong tayo dyan sa labas, hindi ka nabasa ng Biblia, malalaman ka natin na si Kristo ay namatay para sa atin. At sa pamagitan ng kamatayan ni Cross, at pamamatay ni Kristo sa cross, doon tayo maliligtas. Kaya nga special revelation. Now, next. God revealed the way of salvation and reconciliation, hence the essence of special revelation centered. Kanino daw? Pag-ibasa po, mga kapatid. Person of Jesus Christ. Yung revelation sa Old Testament ay nakatuon, nakapokus kay Hesus Kristo. Ayun, pakinig po kayo. Bakit po hindi kaya? Bakit po hindi kaya ng mga Israelita na sundin yung pautusan? Sapagkat hindi naman silang tutupad dun eh. Hindi naman silang susunod nun. Kasi bakit? Hindi talaga nila kayang sundin yung pautusan. Sino ba dapat ang susunod nun? Sino bang gagawa nun para sa atin? Para sa kanila? Si Kristo po. Kaya nga, ayon sa Biblia, si Kristo naging perfect. Sinunod niya lahat ng kautusan. Sinunod niya kung ano nakasulat sa kautusan din. Namuhay siya at nanapailalim sa kautusan. Perfect. Nasunod niya yung perfectly, walang mali. Bakit sinunod ni Kristo yun? Bakit ginawa ni Kristo yun? Para sa atin, kasi hindi ka natin kayang sundin, mga kapatid. Kaya yung ginawa ni Kristo is para sa atin. Kaya yung fulfillment ng lahat ng bagay na ito na nasulat sa Biblia ay sa pamagitan lamang ni Yesu Kristo. Ang misyon ay ipakilala sino? Ipakilala ang Diyos naman. Nakilala natin, nalaman natin nandun. Meron pa lang tatlong persona ang Diyos. Meron pa lang Diyos Ama, Banal Espiritu, at Kristo. Kasi sa pamagitan ng pagpapahayag ni Yesu Kristo. Next. Ayun. No man has seen God, and anytime, the only begotten Son which is in the bosom of the Father, He has declared Him. Nasabi ng salita ng Diyos, sa John chapter 1, ayon kay Juan, nasabi niya na walang ibang nakakita sa Diyos. Sino ba magpahayag na may Diyos? Sino ba dapat ang magpahayag na may Diyos? Ama, may Banal na Espiritu. Sino ba dapat? Yung nandun sa langit. Sino yun? Si Jesus. May ginamit na the word na in the bosom of the Father. Ito. Merong mga maling interpretasyon dito. Sinasabi nila na yung bosom dyan is sinapupunan. Kaya sabi nila na si Kristo daw ay sa tiyan pa ng Ama. Pinanganak daw si Jesus. Hindi po mga kapatid, hindi mo pinanganak si Jesus. Si Jesus Kristo ay nandun na. Si Jesus Kristo ay walang simula, ay sa Revelation. Hindi siya pinanganak. Hindi siya pinanganak ng Diyos Ama. Malinaw po? Hindi mo siya pinanganak upang maging Diyos. Wala pa yung lahat ng bagay na na si Jesus. Ngayon ang tanong, sino ang lumikha kay Kristo? Sino ang lumikha sa Ama? Hindi natin alam. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang Diyos. Si Jesus Kristo lamang ang may kakayahan na magpahayag na mayroong Ama, mayroong Diyos Ama. Kasi bakit? Kailangan naman. Ngayon, kung hindi siya pinanganak, bakit niya tinawag ang Diyos na Ama? Kasi inisip natin agad, kapag may tinawag ng isang taong Ama, may Ama siya, may tatay siya, biological father. Right? Tatay ito, may tatay. Ngayon, bakit ko niya tinawag na Ama ang Diyos? Ibig sabihin po ba nung pinanganak talaga siya, may tatay talaga siya? Hindi po mga kapatid. Pagpapakita lang po yun ng kanyang relasyon. Okay? Kanya po relasyon sa Ama. Ibig sabihin, kung Diyos yung Ama, Diyos si Kristo. Ganun po yun. Malinaw po, Yesu Kristo po, pinahayag niya. Kung bumabasa sa lupa, pinahayag niya na mayroong Diyos. Nakasulat po dito sa Biblia. Next. Ito naman po yung dalawang aspeto ng revelation. Una, next, yung scripture.
may be termed the written, or the scripture may be termed the living written word. Living written word. Ano po yun? Ito po yun. Ito po yung tinatawag natin written word. Yung special revelation muna is yung written word. Magtatapos na po tayo dyan. Okay? Sabi dyan, ang salita ng Diyos ay buhay. Bakit buhay? Buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang taba na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatapos sa andaw, maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasulasuan at buto at nakakalam ng mga naisip at binabala ng puso. Ito, nakakalam po kung ano tayo, kung sino tayo. At alam ng Biblia kung paano tayo tuwirin. Kaya minsan may mga mananampalataya na kapag mayroong preaching na discourage, lalo na pag masakit yung preaching, discourage. Kasi nga, yung salita ng Diyos is matalim po siya. Halimbawa, pag sinabi natin, lahat ng tao ay makasalanan. Pastor, sumusunod ako sa law ng Pilipinas. Wala man akong pinatay. Wala man akong ginaaway. Bakit mo sinasabing makasalanan ako? Napaka-judgmental mo naman. Masakit, di ba? Pero yun yung sinasabi ng Biblia. Yun yung katotohanan. Kaya ito ay, ang Biblia, una, ito ay written word. Which is sinasabi natin kanina. Special revelation muna, yung written word. Ito yun. Babasahin natin. Yan. Next. Yung pangalawa naman, yun ay living incarnate word. Yun ay si Kristo. Sa reincarnation. Iba po yung idea ng mga Buddhism sa reincarnation. Yung reincarnation na term is katulad nito. Halimbawa, namatay kang mabait. Magbungay ka ulit sa ibang katauhan. Kapag hindi ka namatay na mabait, magiging ayaw ka daw, ayon sa Buddhism. Okay? Yun yung idea ng reincarnation. But hindi po yun. Ang incarnation, ibig sabihin, nagkatawang tao siya. Okay? Tignan natin sa John. Matthew, Mark, Luke, and John. Yan. John chapter 1 verse 1. Ano pong sabi dyan? Hanggang 14. Ano pong sabi dyan? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Okay? Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay ano daw? Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamagitan niya. Una, yung salita daw po ay kasama na ng Diyos. Pangalawa, yung salita ay creator. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya sa tree. Ibig sabihin, creator din siya. Okay? Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay isang ilaw ng isang katawan. Nagliliwanag sa kadiliman man ng ilaw at hindi ito nagkabit kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya. Bakit naparito si Juan? Bakit ginanap si Juan? Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ng sumampalataya sa pamagitan niya, hindi siya ang ilaw. Subalit, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang ilaw ay hindi si John. May ilaw na tinutukoy. Ito ang tunay na ilaw. Dumating ito sa sanlibutan upang magbigay ng liwanag sa lahat ng tao. Dumating sa sanlibutan, nagkatawang tao. Sa 10, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala. Ang sanlibutan ito, nang nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumapalatay sa kanya, ay binigyan niya ang karapatan maging anak ng Diyos. 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sila ay sa kalikasan, o sa kagustuhan, o sa kagawa ng tao, hindi ayon sa kalooban ng Diyos. 14, naging tao ang salita at nangyayari sa piling namin. Kasama niya dyan. Okay? Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya
ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Anak daw siya ng Ama. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino po yung Son? Amen. At basahin po natin sa 17 para mas malinaw. Ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamagitan ni Yesu Cristo. Amen. Malinaw mga kapatid na yung living word na tinutukoy sa John chapter 1 ay si Jesus. Nagkatawang tao si Jesus. Anong purpose pa bakit nagkatawang tao si Jesus? Para tuparin yung pinahayag ng Diyos na salita. Ngayon, itong salita na si Kristo ay meron siyang binitawang salita. Sabi niya, ako ay babalik. Una, nagkatawang tao siya. Pumunta siya sa lupa, yun ay first coming. Second coming, babalik pa yung salita kasi si Kristo. Yun po yung hinihintay natin. Ano? Yun po ang hinihintay natin. So, balikan ko po, si Kristo po yung living incarnate word. Una, ano po yung salita? Ano po yung special revelation? Una yung scripture. Ito po, papel. Scripture. Pangalawa na revelation or special revelation ay si Kristo. Okay? Next. Nararapat namin paniwalaan na ang Biblia ay salita ng Diyos. At ito ang basihan ng ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Ano po ulit yung basihan natin? Saan po tayo titingin? Saan po tayo magtatanong kapag meron tayong problema? Saan po tayo magpa-comfort kapag meron tayong mabigat na pinagdadaanan? Sa Biblia. Saan tayo hugot ng lakas? Sa Biblia. Kaya kapag magkaroon kami ng problema ng aking asawa, nag-exhort ko talaga ako. Nagagamitan ko talaga ng salita ng Diyos. Kasi nga, ito yung ating lakas. Sabi nga ni Yesu Cristo, hindi nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng salita ng mula sa Diyos. Amen? Yung lakas na kailangan natin ay mula sa salita ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid ng Biblia. Ngayon, Pastor, yung beauty, Biblia ba yun? Ang sagot ko sa inyo, opo, yun po ay summary ng Biblia. Kaya, pwede po ba, Pastor, nabasahin natin yun? Opo, pwede. Kasi, nandun na po yung interpretasyon mismo. Napakahalaga na po yung mga kapatid. Nandun na po yung interpretasyon. Yung nag-interpret po nun, at sila rin po maaaring ginabayan ng mga Espiritu. Pastor, kung babasa po kami noon, pwede po rin baka nagbabasa ng Biblia. Maganda, mas maganda po yun. Simulan niyo po sa Genesis. Kasi kung ano yung pinangako sa Genesis, and hanggang Revelation, hanggang Malakay, katuparan po nun sa New Testament. Ngayon, meron po akong nais na gawin sa church po natin. Nais ko po turuan po kayo patungkol sa Biblia. Ito po, nag-start na po tayo. Kada sermon ko po, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa doktrina, patungkol sa Biblia. Magbibigay po ako ng issue. Kung totoo na ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit tao nagsulat ito? Hindi ba ito bunga ng kanilang pag-isip? Nag-isip sila, sinulat nila. O kaya, naman bunga ng kanilang pag-aaral patungkol sa Diyos. May, siguro, maaari isipin natin na may mga tao talaga nag-aral ng salita ng Diyos. Nag-aral talaga sila. Gusto na makilala ang Diyos. Since gusto na makilala ang Diyos, sinulat nila.
Kung ang Biblia ay salita ng Diyos, bakit marami nakasulat din dito na mensahe ng Satanas? Basahin mo na sa Matthew chapter 4. May nakasulat po sa Biblia mismo. Hindi lang po yung salita ng Diyos, kundi may salita rin po sa Satanas. Sabi dito, pagkatapos dinala sa 5, chapter 4 verse 5, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal at lungsod at pinatayo sa tuktok ng templo, sinabi dito sa kanya, yung nagsabi sa kanya, yung Diablo, sa Satanas, sabi niya sa Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanya ang anghel, at sa kanyang mga anghel, ikay tatagubilin, at sa kanilang mga kamay, ikay alalayan. Sino nagsabi? Naku, may nakahalo. May nakahalo na salita sa Satanas. So, paano mo natin paniniwalaan na yung salita ng Diyos talaga? Ito talaga, buong ito ay salita ng Diyos. Kaya, next week service, punta ko kayo kung usapan ko natin. Amen? So, balikan ko na kanina, yung katotohanan na pinag-usapan ko natin, yung salita ng Diyos, ang truth ko na is ang salita ng Diyos ay special revelation. Kasi bakit? Special revelation, dito ipanahayag lahat ng mga bagay patungkol sa Diyos. Specifically, patungkol kay Kristo. Meron dalawang bagay na special revelation. Una, yung scripture, special revelation. Pangalawa, yung living, incarnate word. Okay? Kaya hanggang matulog kayo mamaya, isipin niyo po yung tanong. Okay, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapagaling sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa araw sa kami nito. Salamat po sa discussion, salamat po sa inyong salita na nagmumula na pinahayag po sa amin na mahalaga po pala talaga ang inyong salita. Ito po ay galing sa iyo at pinahayag po sa amin. Ngayon po Panginoon, sa sunod ng mga panahon, sa sunod ng mga araw, ipagpatuloy po namin ang pag-aaral patungkol sa inyong salita. Kung ito ba po talaga ay galing sa iyo, o ito ba talaga ay galing sa mga tao. Nawa po Panginoon, gabayan mo kami sa aming mga pag-aaral. At nawa po, sa pamagitan ng aming mga pag-aaral, sa sunod ng mga araw, bigyang linaw po sa amin. Maging malinaw po sa amin ang mga bagay patungkol sa iyo. Salamat po. Gabayan mo po kami at patuloy mo kami pagpalain sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng aming gagawin din naman namin palagaya at tama po sa aming mga pagsisiyasa sa iyong salita. Salamat po natin Espiritu na patuloy mo kami hilayan. Sa pangalan ni Jesus namin Diyos na magpintas. Magandang gabi.